Salamat sa ating napakasarap na awitan, no? Bagamat yung ating pong buting pastor ay kaya po talaga ang pagmamahal sa ating Lord. Lahat gagawin. Yan ang pinakano po dyan. Let me start sa message sa oras na ito. Sa isa pong katanungan. Sino po rin sa inyo nakapunta po ng Japan? Nakapag-tour? Isa? Ayun. Nagtrabaho sa Japan, kuya. Sino pang nagpunta ng Japan? Japan. Opo. Tama. Letter G tsaka letter F lang yun eh. Pagkakalayo eh. Oo nga. Kaya ko po natanong, sa Japan po, nag-tour kami mag-asawa, buong pamilya po namin. At nalaman namin sa Japan, yung palang oras is gold. For them, time is gold. Yun ang pinakano po nila. Kaya pala pagsasakay ka ng kanilang train, bagamat di po namin naranasan yung bullet train, no? Hindi ka pwedeng mag-ingay. May nakalagay ka agad doon na sa mga karatula nila na manahimik po tayo. Kasi pala, sabi pala sa Japan, sa mga nakausap namin mga Pilipina ron, yung palang trabaho nila, sinasagad nila yon, and the only thing that can take rest, hindi po sa bahay, doon mismo sa train. Kasi mahaba yung biyahe nila, so ginagamit po nila yung kapahingahan. Kaya kung mag-iingay po tayo, definitely sasaway po tayo ng mga Japanese. Ganun po sila. Hindi lang po sila kadisiplinado, kundi ganun nila tinitreasure yung pong oras nila. Wala po sila sinasayang. Kaya nga sa kanila po, time it's gold. Ang pinakano po. Sino po nakapunta ng Canada? Okay, nagkapan ngayon, Kandaban naman. Sa Canada po, nung napunta po ako ng Toronto, sabi ka na magreklamo. Yung aking kaibigan po, nag-migrate sila sa Canada. At nung tinawagan ko siya minsan, nung nagka-chat ka po kami, actually hindi man tinawagan, nagka-chat po kami. Ang trabaho niya po sa Canada, tatlo. Tatlo ang trabaho niya. At siya po ay nagtatrabaho sa grocery. Pagkatapos po noon, magtatrabaho po sila sa parang airport, parang bagahe. At maliban pa yung paglilinis ng bahay. Ganon kadami yung kanila pong trabaho. Sapagkat ang sabi sa akin, kapatid, kasi we have to run after time. Yun ang Canada naman. Na talagang kung may pagkakataon, nahabol-habulin may oras. So ganon po yung buhay po sa Canada. Sa United States, wala pa rin po, no? Siguro may mag-rate po rin. Sa kanila po, time is money. Every opportunity, pag nakakita sila, money. Kaya po ang buhay po sa Amerika napakahirap, no? At hindi natin sila hinahatulan, pero normally, yung mga matatanda po doon, hindi nila inalagaan. Saan nila dinadala? Yeah, home for the aged. Bakit? Kasi pag inalagaan ko itong magulang ko, hindi na ako makakapagtrabaho, hindi ako kita. Sa gagawin po nila, ang kanila pong gagawin is ilalagak doon. That's the only means na sasabihin nila na mahal namin kayo. Pero hindi nila naman yung magulang nag-alaga sa kanila simula na pinanganak sila hanggang sa paglaki, hanggang sa makapagtrabaho, hanggang sa maging independent. Yung magulang po ang siyang umalalay. Hindi po sila iniwan kahit kailan. At maaari sabihin ng magulang hanggang kamatayan, sasamahan kita anak. Pero yung anak, pagdating po sa United States, alam na po niya po yan. Sa Pilipinas po, hanggang ngayon yata po pinag-aawayan pa rin yung magulang. Akin to. Kami po, para lang po sa kalaman po ninyo, na biblical po na ang pag-asawa daw po, after sila mag-asawa, hihiwalay sila sa magulang. Pero ang misis ko hindi mawalay sa magulang. No? Muna po, natira kami sa biyanan ko for few years, then kumuha kami ng bahay. After for few years, pag uwi ko, andun ulit yung biyanan ko, kasama ko. Lagot, bakit natanong? Kasi kinuha ko si tatang tsaka si ma. Aalagaan ko. So kahit sa kami pumunta, kasama po yung magulang po niya. At pag uwi po namin, hindi ko po nakakatabi yung misis ko, natutulog sa gitna ng mag-asawa. Ganyan po niya kamahal yun. No? Ito po yung mga bagay na pinag-uusapan po natin sapagkat meron po sa mundong ito na hindi mo po pwedeng angkinin. At hindi mo rin pwedeng ipunin. At lalong hindi mo pwedeng angkinin. Ayun pong i-treasure. Ano po yun? Yung oras. Yung oras na ipinagkaloob sa bawat sa po sa atin is not belong to us. Kaya nga yung oras, lagi po yan na
nami-misinterpret. Akala natin yung oras natin, hawak natin sa ating mga kamay. At hinihigpitan natin siya as if na ini-install natin yung ating pong oras para sa sarili po natin. Hindi niyo po pwedeng hawakan yung oras. Does not belong to us. Bakit ko po binanggit po yan? Recently po, bago tayo pumasok sa message ng ating Panginoon, ako po natutuwa. No, for the past 3 weeks or more than 3 weeks, napakaganda po ng message ng Lord. At bagamat masakit, pero napakaganda, napaka-encouraging. Na sinimulan po ni Ate Erin sa pagiging ungrateful o grateful, sinundan po ng isang mabigat na zealousness. Yun po naintindihan mo, Sophia. You want me to speak in English? Ha? O Slovakian? Ano? Sinundan po ng zealousness. At later on po, sinundan ng panibago po na spiritual maturity. No? Kami mga mensahero ng ating Lord, kung gusto lang po namin i-please ang lahat, hindi namin sasabihin kung ano yung sinasabi po ng Biblia. Mambobola ako dito para lang ma-please kung bawat isa sa atin. But definitely, when we say, or when we preach the Word of God, talaga pong may tatamaan sa bawat isa sa atin. That's normal. No? Yung ang greatest na teacher, greatest na prophet, greatest na servant, pag nagsasalita po siya, marami nagagalit eh. Bakit po? Kasi he speak the truth. And the truth shall set us free. So kung gusto lang po namin, na for the past 3 weeks or more than 3 weeks, kung gusto lang po namin ma-please yung bawat sa atin, and ibig sa mga nanonood sa atin, pwede ko po kayong bulahin. But definitely, hindi natin pwede bulahin ng Diyos. At mananagot po ako sa Diyos. At mananagot yung lahat ng tumatayo po dito na nagsasalita po na nako-compromise ang Word of God. Kaya muli, pipitawan po natin itong message na ito. At ang sabi ko nga, lagi, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay bukulan. Para po pag may bukol na kapanya, naku, tinamaan ako doon. 9:30, ano pong significant ng 9:30? Worship service. I hope na, kaya nga rin binibigay po ng GCC, I hope na remember po natin that every Friday, 9:30, it belongs to God. At yan po nga aramin po natin. Bakit po oras? May sinulat po rito sa Book of Ecclesiastes. Ang sabi po, babasahin ko po, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. For everything there is a season, a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. And verse 5 po, a time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep. To keep hate in a time for a war, in a time for peace. Sino po sumulat po ng Ecclesiastes? Si King Solomon. One of the, o kundi man siya one of the brightest genius na nabuhay po sa mundo. And did you know nung kailan niya po sinulat tong Ecclesiastes? Nung siya pong time na mamamatay na po siya. Nakita po niya na I wasted a lot of time para sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin ang buhay po ni Solomon, napakaganda rin po ng kanya pong sinimulan. Because he came from David, yung kanya pong tatay. Kaya aral po siya doon. But later on, because of so many things na dumating sa buhay po niya, naligaw po siya somehow. Nalimutan niya yung binili ng kanyang tatay na patuloy kang sasamba at magtitiwala at magiging faithful kay Jehovah. Start ng kanya pong buhay, ng kanya pong karir na napakaganda. Patadain ng kanya pong karir, bumaksak po siya. Then, ni-realize, ito pong Ecclesiastes. Ngayon palang oras, hindi ko pala hawak. Ang dami kong sinayang na oras.
And it might reflect in our life, no? Ang dami pala nating sinayang na oras na supposed to be is a very useful time. Si David na napakatalino, si Solomon na napakatalino, nalaman po niya yung kahalagaan po ng oras. Bakit ko po ine-emphasize yung oras? Salamat atin. Kasi po ang title ng ating message for today. At ang sabi ko nga po, let us focus sapagkat alam ko malaking gagawin ng Lord sa bawat buhay po natin. Time. At ang subtitle po niyan is not yours. Yung oras po natin, hindi po atin. Yan po ay para po sa ating Panginoon. Recently po, itong month of October, malaki po ang naging memorable sa amin itong October 2020. Because nawala po yung dalawang mahal namin sa buhay. Unang-una po, yung tatay ni Ate Irene, which is yung aking biyanan na napakabait, yung biyanan ko napaka-supportive, at biyanan ko talaga ng mga hindi ko na masabi ko ano. Kasi tinuring po ako hindi lang manugang, tinuring ko bilang isang anak. Bagamat ako yung huli sa family po nila na nadagdag, pero ganun po yung turing niya sa akin. Namayapa po siya noong October 3. During that time po nung wedding ni Leslie, nung time umuwi po dito. Dito po namayapa po siya. Ang pangalawa pong namayapa, after lang po ng a week, more than a week, namatay naman po yung nanay ko. So, itong October po, tragedy sa buhay po namin mag-asawa. Sapagkat, ang sabi ko nga po, bagamat, kumbaga saan nakakota na sila sa taon eh. Pero ang isang kasing dilema ng katulad natin mga OFW, na bagamat pinararamdam natin sa magulang natin, sa parents natin, yung pong financial support, the way of how we love them, but iba pa rin po yung physical na love. Yung bang ang nanay mo, gustong kumuha ng tubig, ikaw kumukuha ng tubig, ang nanay mo, inaakap mo, ang nanay mo, sinasabihan mo ng I love you verbally, hindi po natin nagagawa mga OFW po yun. Yun po yung dilema po natin because of the distance. Yun pong pinakano. But before po namatay yung aming po mga magulang, nagpapasalamat po kami at they accepted the Lord Jesus Christ. Yun po maganda po doon. Ang nanay ko po, just to be example, hindi po siya Bilmanyan. No. At hindi rin po siya Noronyan. At lalong hindi siya Sharonyan. Wala siyang yan. Pero ang nanay ko po, nung siya nakakilala sa ating Panginoon, naging GCC niyan po siya. Bakit po? Madalas natin nanonood po ng yan. Every Friday, hindi po siya nagliliban ng panonood sa atin. So, naging GCC niyan po siya. Naging member po siya ng GCC, bagamat virtual. No, yung pinakano po doon. So, nag-survive po ng 4 na emergency mother ko. I think si tatang po 3 before siya kinuha ng ating pong Lord. But you know, ang maganda lang po doon, ang gusto ko lang po i-share sa inyo, yung kay tatang po, to be frank with you, nagkaroon po siya ng COVID-19. Naapektuhan po siya ng COVID-19. But later on po, minomonitor ni Mrs., nakita nila na gumagaling, lumalakas. At yung pinaka-last na result po ni tatang, nag-negative na sa COVID-19. So tuwan-tuwa kami. No, tuwan-tuwa kami sapagkat survival nga. At nananampalataya kami na pagbakasyon namin, either the end of this month or the end of this year or next year, makakasama ulit namin yung matanda. Normally kasi sa atin kasi pag nagkakasakit yung mga magulang natin na malala, ang lagi mo iniisip, pagdating ko doon, babawi ako sa magulang ko. Yun ang talagang isip natin. At inaakala namin na magtutuloy-tuloy na yung kanya pong paggaling, then suddenly, nawala sa buhay po namin. Ang mother ko, ganun din po. Ang mother ko po noong hospital po siya, inilabas na po siya ng aking kapatid. Kasi lahat ng vital signs, lahat ng kanyang test, is negative. Kaya sabi ng doktor, uwi mo na si nanay. Hindi na yan pwede rito kasi magaling na yan. So tuwan-tuwa po kami. Then pagdating sa bahay, minamonitor po na, anong nangyari? Ako yan, malakas na siya. Nakikipagkwentuhan na, yung bang hook mo ulit, nakasurvive na naman yung nanay ko. Then suddenly, early morning, tumawag kapatid mo. Kuya, wala na si nanay. So ano ibig sabihin po nito? Hindi po natin hawak yung oras. Sino man sa atin na narito, hindi nyo po alam yung oras. No? Nobody knows. Maaaring tuwan-tuwa tayo dito, then paglabas natin, something happened. Hindi natin alam po yun. Ang importante lang po dito, dapat pinaghahandaan po natin yung ating pong oras.
No? We thought that the time is on our side. Yung laging naisip po natin, katulad sa Japan, sa Canada, sa US, and other part of the country. They're thinking that time is belong to them. They own the time. Pag-aari nila yung oras. Kaya pag magwaldas, sirain yung buhay, ganun na lang. No? Bisyo dito, bisyo doon. Bakit? Hawak yung oras ko eh. Hindi po nila hawak yung ating pong oras. All of us, we don't have the luxury of time. Wala kang luxury. Alam niyo, isa pong nakakapanghinayang po sa mga kapatid natin at sa mga nakikinig po sa atin. Alam niyo yung COVID-19, napaka good timing sana yan to share the Word of God sa pamilya ninyo. Bakit? Hindi sila nakalabas eh. Kami po, ilang beses kami nagplano. No? Magpaplano po kami. Ang style namin ni Mrs., in order to share the Word of God, sa buong pamilya po namin, nagpapaswimming kami. Ang purpose namin, just not only a family bonding, but maipon, at pag naipon na, doon kami mag-share ng Word of God. Pero magaling yung kaaway. Ang gagawin sa kamag-anak, huwag ka pupunta ng maga. Sisharean ka na lang ng Word of God. Kaya, iwalay-iwalay. Kung baka saan may nagkakasaya na may parating pa lang, may paalis na, hindi maipon. Kasi napakalaga nung event na kung saan sa isang bahay lang sila. And that is COVID-19. Hindi naisip ng ibang kapatiran, maaaring this is the way of God in order to corner your family para to share the Word of God. Pero nakapakalaking miss na nangyari sa atin na ngayon unti-unti po bumabalik ang mundo sa normal. The question is, kailan mo ulit ko-cornerin yung buong pamilya mo to share the Word of God? Maghihintay ba na yung panibagong pandemic? Marami tayong sinasayang as if nakala natin yung oras hindi nauubos. Let us remember na tayo po ay hindi natin hawak po yan. Yung oras po galing sa Diyos. Ipinahiram sa atin in order to use it effectively or gawin natin yung mga bagay na makapagpapasama sa atin. Yun po ang ginawa po ng ating Panginoon. Binigay po yan. Katulad ng isa pong saying, ang sabi nila, yung daw pong fire, don't play with fire because no matter how great it can be, you will always get burned. Tama nga naman. No? Pero sa oras, meron din pong quotation. Ang sabi sa oras, don't play with time because no matter how you handle it, time will catch you later or sooner. Aabutan ka ng oras. Hindi mo pwedeng abutan pong oras. Ikaw ang aabutan ng oras. Ang question, pag inabot po tayo ng oras, ano ang kalalagayan po natin? Ano ang situation mo sa harap ng Diyos? Yan dapat natin tinatanong. No? Hindi po lahat ng oras ay hawak po natin. Time always come in our life unexpectedly, which is nangyari sa amin. Unexpected. Kala namin mabubuhay ulit magulang namin eh. Kasi nga, pang-apat na eh. Alam mo na yung trends eh. Yung una, nagkaroon ng atake, lumakas, nagdire-diretso. Kaya ito ngayon, pangalawa, ganun din. Pang-apat, ganun din. Lumakas ulit, tama, dire-diretso na naman. Suddenly, unexpected. Yung nangyari po. Unprepared and unaware. Ang masaklap lang po dito, lagi po namin pag-uusapan mag-asawa, kung bakit kinakailangan may edad pa yung magulang natin, tsaka natin ma-share ng Word of God. No? Supposed to be marami pa sila magagawa eh. Bakit hindi mga kapatid po natin na bata pa, let us share the Word of God. No? Ang lagi natin pinamamanik po dito, ang most importante po dito, it is not the physical life, but it is the spiritual, yung eternal life. Yung the next after death, yung kasing eternity. Here, pansamantala tayo, maswerte na raw po, o mapalad na raw po, pag umabot ng 80 years old yung edad natin. Bagay ako, mga 50 years pa ako bago umabot ako ng 80. Matagal-tagal pa. Pero hindi natin pwede pag malaki po yan. Even those person na panay ang kain po ng organic at nagmamalaki sa iyo, organic ang kinakain ko. Organic na balat ng manok. Organic na, ang dami. Organic po, pinagmamalaki po, napakarami pong vitamins. No? Hindi ko po dinidiscourage at lalo hindi ko sinasabing masama. But don't tell me na pag kumakain ka ng organic, is alam kung kailan ka mamamatay. No. Even those people na napaka-healthy, we don't know. Maaaring hindi ka mamatay sa karamdaman, mamatay ka sa disgrasya.
Wala po nakakalam sa atin. The most important po kasi, since yung pong time is uncertain, unexpected, dapat po nakahanda tayo sa oras na yon. That's the most important. At yun ang dapat na maging role po natin. Huwag po natin dapat nasasayang yung oras. Bakit po? Meron pong parable of the rich fool. Tinuro yan nung kailan eh. Ang nagturo po I think si Roxanne. The parable of the rich fool. Ano pong istorya po ng parable of the rich fool? Hindi ko po nilagay po yung version. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay patungkol po din sa oras. Ang sabi po dito, then someone in the crowd told him, kasama po natin pang teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me. Gusto niya i-divide na raw ni Jesus Christ. But Jesus asked him, Mister, who appointed me to be judge or arbitrator over the people? Then he told them, be careful to guard yourself against every kind of greed, because a person's life doesn't consist of the amount of possession. So tinuturo ko niya rito, yung pagiging greedy. Ano kinalaman ngayon, kapatid, doon sa ating message for today na time. Tuloy po natin. Then he told them a parable. Here comes the parable of the rich fool. The land of a certain rich man produced good crops. So he began to think to himself, what shall I do? Kasi kumita ako nung kumita eh. Marami sa atin ganyan eh. Pag kumikita, hindi na alam kung anong gagawin sa kayamanan eh. Malalaman natin. Since I have no place to store my crops, then he said to himself, this is what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones, and I'll store all my grain and goods in them. So maganda nga naman nakaisip. No? Minsan nagtanong nga dito, nakaipon eh. So ang gagawin nito is i-store ko yung aking kayamanan. Then after mo ma-store yung kayamanan mo, sabi niya po dyan, then I'll say to myself, you stored up plenty of good things for many years. Pwede mo lang gamitin for many years yan. Take it easy. Eat, drink, and enjoy yourself. Napakaganda ng kanya pong plano. Maasalama, Riyadh. Punta na ako ng Pilipinas. Mag-enjoy na ako for the entire of my life. Kasi sa dami ng inipon ko. Bakit po sa dami ng inipon po niya? Kasi yung pong kasabihan na yung araw ginagawa niyang gabi at yung gabi ginagawa niyang araw. Literally. Overtime dito, overtime doon, punta dito, kayod doon. Pagamat patuloy at patuloy na nire-remind ng bawat kapatid, Friday ngayon, it's about time to return back yung pong blessings na binigay po ng Lord. Sandali, double pay yan, Friday. So kapatid, may fellowship po rito, may Bible study tayo. Sandali po, kasi may overtime ako eh. So kumbaga sa inintindi niya yung kanyang pagpapayaman for so many years sapagkat ang target niya na after all these things, uuwi ako ng Pilipinas, then I enjoy lahat ng yung aking pong fruit of labor. Tama nga naman. Pero ang sabi po dito, but God told him, sa mayaman, but God told him, you fool. Hangal ang tawag po doon. Paano po naging hangal? This very night, your life will be demanded back from you. Kukuhain ko na ang buhay mo. Nagtrabaho ka parang kalabaw. Nagtrabaho ka parang baka. Nung aanihin mo na yung pinagtapaguran mo, tinawag ka ng Panginoon. You fool. Sapagkat bukas, kukuhain ko ng buhay mo. Then sino makikinabang ng treasure mo? Andyan yung anak ko eh. Andyan yung aking mga magulang. Andyan, tama. But you still fool. Sapagkat ginawa mo yung lahat ng bagay, kinalimutan mo yung pinaka-source ng lahat ng bawat blessings mo natin. This is the reason why napakaganda nung parable of the rich fool. It is not only about greedy, but it's about how to prepare yourself, yung time po natin. Yun ang lagi nire-remind ng Panginoon sa bawat sa atin. Ang message po dyan is, life is uncertain. The only treasure eternally is how to spend your time wisely. At pag pinag-usapan po natin time wisely, wala na po ibang paraan po yan. Use it for God's glory. That's the only thing. Magiging wise po yung ating pong oras. Wisely sa ating pong Panginoon. Self-pleasure, that the word after is also a self-destruction if we continue
ignoring the warning of God. Hindi ko po sinabing wag na tayo mag-pleasure. At lalong hindi po tinuturo ng iglesyang ito na wag na tayong kumita, na ma-enjoy po natin yung ating pong kinikita. But the moment na naging priority po ng bawat buhay po natin yung pagkita po ninyo at kalimutan mo yung source na nagbibigay sa ng biyaya, then that will be a self-destruction. Magkakaroon ka ng self-destruction. And later on po, magkakaroon po yan ng spiritual death. Bakit po? Any word of God, hindi mo na po nadidinig yan. Madinig man po ninyo, mangangatwiran kayo. Sasalungatin po ninyo. Bakit ko po? That's my personal life. Personal testimony ko po yan. Nung ako po'y nagkida-kida sa ating pong Panginoon, nung ako sa Pilipinas, any encouragement po ng mga brethren, na nung araw, every time na napapakinggan mo, tuwang-tuwa ka. Nai-encourage ka, nai-excite ka, natutuwa ka. But the same word na sinasabi sa iyo, nadi-displeasure ka, napipikon ka, naiinis ka. Why? Meron na kasing spiritual death. Bingin ka na. Minsan may nagtanong mga kapatiran dito pagka message sa ganito, tuwan-tuwa ka, no? Ganda ng message. Katulad po nung nakaraang Friday. We are blessed sapagkat napakaganda po nung ating pong message through Deacon Ed. No? Tuwan-tuwa ka, na-excite ka, pero pagdating sa labas, completely nalimutan mo na yung tinuro sa'yo. That's spiritual death. Bakit? Natuwa ka lang because of the emotion. Ang ganda, tuwa ko doon. But deep inside, kasi spiritual po tayo hindi mo natanggap mismo. Kaya paglabas doon, nalimutan mo yung lahat. Start ka naman ng joke, start ka naman ganito, start ka ng buhay mo ganyan. Hindi po tama. You're just wasting the word of God. Kaya po tayo nagme-message o kaya po tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon to change the character. Para baguhin yung character po natin. Kaya nga kung walang pagbabago sa character natin, then what is the purpose of the word of God sa bawat sa po sa atin? Walang testimony, walang pagbabago. Kaya mahirap po natin minsan kumbinsin yung ating po mga magulang. Mahirap natin dahil sa ating pong paanan ng ating Panginoon. Bakit? Because yung ating even life po natin, hindi siya nagiging magandang testimony sa bawat sa po sa atin. Let me start this message. Kukuhain ko po sa Luke chapter 9 verse 57 to 62. Let me read it sa ISB po. As they're walking along the road, a man said to him, I will follow you whenever you go. Before po yung 57 to 62, when you read chapter 9 of Luke above, narami pong miracles ang ginawa ng Lord yan. Napakadami. Andiyan yung pinagpakain, andiyan yung nagpagaling, andiyan yung mga magagandang words. Kaya nung lumalakad ang ating pong Panginoon para sa papunta sa isang lugar, here comes a first person na lumakad, Lord, sasama ako sa iyo. Kasi nakita niya kasikatan ng ating Panginoon. Nakita niya na kung nakatouch ako sa ating Panginoong Kristo, kung nakatouch ako sa iglesyang ito, napakaganda ng tingin sa akin. Kaya immediately, yung first person nung sumalubong sa ating Panginoon, Lord, let me follow you. Napaka-bold nung kanyang Bakit? Kasi nakita niya yung benefits to become a follower of the Lord Jesus Christ. Then suddenly, the Lord rebuked him. Ano sinabi po ng ating Panginoon sa Kristo? Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Kung sasama ka sa akin, are you willing na i-sacrifice yung lahat ng bagay? It is not a bed of roses. Ito po pinakano po niya. No? Ito sinabi po niya, here comes the second person. Mamaya i-expound ko po yan. Here comes the second person. He said to another man, sapagkat gusto rin maging follower, follow me, ang sabi natin, Lord. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Tinawag naman yung isa. Yung isa po, nag-volunteer. Nung nasalubong naman ng Lord yung pangalawang tao, come, follow me, then I'll make you a disciple. Panginoon, sandali muna, kasi may patay ako. Patay yung tatay ko, ililibing ko muna. So in short, parang nakipag-condition sa ating pong Panginoon. And then, we continue sa verse, Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God. Ito sinabi ng ating Panginoon sa pangalawang tao. Then here comes the third person. Still another said, may panibagong pakatlo na naman.
I will follow you, Lord. Okay. Kung ito hindi sumunod, but I will follow you. Ang ganda ng kanyang panimula. Pero sabi niya, but first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one will put a hand to the plow and looks back its feet for service in the kingdom of God. Ano po yung tatlong tao rito that represent that they're wasting their time, their opportunity to become a followers ng ating Panginoon? Number one po, the time of spiritual hypocrisy. Paano nagkaroon ng hypocrisy kung nga tayo spiritual? Let me explain kung bakit ko sinabi po yan. People who are right in spiritual hype. Ano spiritual hype? Yung bang sa Tagalog po yan, parang naghahanap ng pansin. Naghahanap po siya ng attention. Yun ang pinakano po niya. Kaya tinawag niya, Lord, biyang mo pumalok. Bakit? Kasi napakaganda ng attention sa iyo. Para yung attention, mapunta din sa atin. These people are wanted to see them spiritually or high in spiritual. Gusto nilang makatouch upang sa ganon, na bagamat wala ka pang pinoproduce, para makilala ka ng tao that you are a spiritual person. Ito yung mga tao na ito. They want to deceive others. Marami sa iglesia po ganyan. Marami po sa ibang tao po, kahit hindi po sa iglesia, marami po are just pretending. Kaya nga lagi sabi ng ating Panginoon, di ba? By their fruits, you shall know them. It is not merely by attendance. Lord, umaati naman ako na every Friday. Okay na yun. Lord, umaati naman ako ng BS. Lord, nakikipag-fellowship naman ako. Okay na yun. Sabi ng Lord, by their fruits, you shall know them. Kaya napakahalaga po niyan. Ito mga tao to, they are pretending. Pretending Christians. They call themselves Christians. Why? Because I am a member of GCC. When you go up in heaven, hindi naman sasabihin siya, anong affiliate ng church mo? Kaya nga may accountability doon Ano ang ginawa mo sa buhay mo? Yun ang hahanapin po ng ating Panginoon. And definitely, God is looking yung ating pong mga fruits po yun. They wanted to be pampers. Ito yung mga Kristiyano na natalisod, amoy mo muna ako. Kailangan amoy mo muna. Kasi para manambalik ako, amoy mo ako. At kailangan, si Pastor Eric ang kakausap sa akin, hindi yung mga deacons, si Pastor Eric ang kakausap. Babalik ako. Ito yung mga taong ganito. Spiritual hypocrisy. Alam niyo po, hindi po mag-workout ang isang tao na gusto niya maglingkod sa ating Panginoon by means of calling the attention ng pinaka-head pastor o ng iba pong tao. Kasi bakit po? Every time kasi na magkakaroon ka ng problema, you're just looking for the attention of that person or the other person. Kaya nga dapat malaman natin, ang ating pong pananampalataya, it belongs to God. It's very clear. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Paul, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung na-open ka, normal yan, kapatid. Kasi may damdamin ka. Sino ba rito hindi na-open? Pakitas mong kamay. Kasi po, kung hindi po kayo na-open, kayo na po magturo po dito. Kasi na-open din po ako Sabihin nyo, are more worthy than me na magturo po. But definitely na-open po tayo. The question is, every time na na-open ka, ano ang response mo? That's the most important. Ano ang response mo? Hindi mo na ako atin. Bakit? Na-open ako Sinimangutan ako ni Ate Ahirin Hindi mo na ako atin. Unless ngumiti sa sakit, ngungi siya na sorry, aatin ako. Diba? Uulitin ko po ulit. Ito lagi pa ulit pa ito sa testimony sa buhay ko para ma-encourage pa yung bawat isa. Ako po, hindi pinansin for many years. Nasa iglesia po ako, I'm part of the church, pero wala po pumapansin sa akin. I don't care. Hindi niyo ako pansin, hindi niyo ako sabi, bakit? Hindi naman ako naglilingkod sa inyo. I am not a man's pleaser, but I am God's pleaser. Kaya every Friday po, upo po ako dyan. Kahit wala po man sa akin, makikinig ako ng message. Kahit yung nagme-message pa, tinitira kang titira, I don't care. Whatever the word of God na aking mapipick up, that will be my encouragement. Pero sa atin po dito, na-open ka lang ng konti, ayaw mo na magpakita.
Spiritual hypocrisy pang tawag po dyan. Pwede pa tayong ma-open, pwede tayong magalit, pwede tayong makaramdam. May damdamin sa mga nagagawa sa atin. But the question is how you will respond sa tawag po ng ating pong Panginoon. Kung kayo po yung nagsiserve kay Pastor Eric, then that will be a problem. Pero kung kayo po yung nagsiserve sa ating pong Panginoon, definitely, 100%, I will guarantee you, hindi ka ma-open ng ating Panginoong Kristo. Hindi ka ma-open. Kaya you will continue serving Him. I don't care kung di po nila ako batiin. I don't care kung may damdamin sila. Pero masaklap kasi minsan, nagkaroon ka na ng damdamin at lumalim yung damdamin mo, ang ginagawa mo, mahanap ka pa ng kakampi para i-transfer yung galit mo doon sa panibagong tao. Aanihin po ng bawat sa pusatin po yan. Hinawan ka ng masama din, sabi ng ating Lord, bless him. Sinampal ka nga ng kaliwa, sabi niya, bigay pa yung kanan mo. At ang higit sa lahat, sabi niya, love your enemy. Diba? Yun ang sabi ng Lord eh. Hindi naman natin sinabi po yun eh. Kaya kung meron kang nagkaroon ka ng misunderstanding, it doesn't matter. Huwag mo i-involve in church because this belong to the Lord Jesus Christ. They are rather a problem contributor rather than a problem, a part of the solutions. Madalas yan yung mga nagko-contribute ng problema sa church. Kaya pala minsan naintindihan ko na yung mga binabanggit ng kapatid na ang sabi po doon is talian mo ng mabigat na bato, ilubog mo sa tubig. No? Pagamat parang joke sa bawat sa atin, nasabi doon na, sino po nagsabi po noon? See? Ang sabi po doon, talian mo siya, kaysa makatalisod na makatalisod, talian mo, ipatapon mo sa tubig. Kasi nga, problem contributor eh. No, ang ganda na tinatakbo ng mga kapatiran, dahil sa mentality ng taong ito, o sa mentality ng bawat iglesia, ito po nangyayari sa bawat iglesia po ito eh. No? Magsisit-sit po yan, sit-sit. Merong, totoo nga ba na ganyan sinabi niya? No? Yun namang bago-bago, dahil baby, talaga nagsisimula pa lang, mag-iisip, napansin ko nga, parang suplado si Kuya Eric, pastor pa man din. Yung katao, walang kamuwang-muwang, napaka-inosente, at napakaganda ng tingin doon sa pinaka-church, nagkaroon tuloy ng iniisip, oh, pansinin mo kapatid. Every Friday, pansinin mo. Si Ate Irene, hindi yan humingiti. Suplada yan. Ay, ngayon, nung pumunta ngayon dito, supposed to be nakaupo sa likod, upunta sa unahan, titingnan, hindi nga humingiti. Problem contributor, ang tawag po dyan. Rather than part of solutions. Tayo po lahat dapat maging part of solution. May problema iglesia? Yes, of course. Wala pong church na wala pong problema sa mundo. Any churches around the world, kahit sabihin pa natin mega churches, super churches, o ano man yung mga churches na, they have their own problem. As also GCC. We have problem also sa iglesia ito. And we don't deny that. But the question again is, ano yung maiko-contribute mo sa problema ng iglesia? Diba? Noong nakaraan po, nagpapasalamat po ako, taas no po ako sa lahat ng member po ng GCC sapagkat somehow, tinest po ng Lord yung ating pong cooperation. Nagkaroon po ng financial problem o difficulty itong iglesyang ito. Now, we almost give up itong tahanan ng Lord. But sa panawagan po ng mga leaders, nakita ko po, yung pong hindi nyo ni-expect, tumulong po eh. Diba? Nakita po ninyo, they are part of the solution. Pero yung iba po, bakit? Buti nga sa inyo. Nangyari sa inyo ganyang bagay. See? These people are part of contributor po ng problema po. At lagi nating iisipin na hindi po natin kalaban ng iglesia. Magkakapatid po tayo ito. Jesus never promised to anyone that following Him will be a lying of bed of roses. Walang pinangako po sa Biblia. Tingnan po niyo yung buhay po ng mga sumunod sa ating Panginoong Kristo. Mapalad nga tayo ngayon, may already experience yung goodness ng Lord. But yung early churches po, they have to give up their life para na sa iglesia. And they're willing to give up their life para sa atin. Ngayon po, may darating po mga blessings sa bawat saputan. But definitely, part pa rin ng ating pong buhay Kristiyano, may problema. Kaya nga kung may problema po sa iglesia, dapat po wag natin palakihin. Maging katulong tayo sa pagpapalagana po. Nasasayang yung oras natin.
No? Ang masaklap pa minsan yung mga backstabber. Yung pagtalikod mo, doon sinasaksak yung pinakapastor. Pastor pa sinasaksak sa likod. Hindi lang po yung nangyayari sa church na ito, but around the world. That's why I'm calling every member of the Church of God, huwag po natin saksakin yung pastor po natin. No? Kasi yan ay man of God. The appointed man of God. At napaka-terrible po ang mangyayari sa bawat sa. Naalala ko lang po, na bago tayo pumunta doon sa ating pong next na slide, yung pong pinag-aaralan sa Bible study, yung pong woman of Shunammite. Yun, naalala ko na. The woman of Shunammite. Sa buhay po ni Prophet Elisha. Si Elisha po kasi, it is a traveler. Naglalakad siya, siyang propeta po ng ating Panginoon. Yung pong si Elisha, lagi po yan dumadaan doon sa bahay ng babaeng Shunammite. Kasi alam ng babaeng Shunammite is a man of God. Ang sabi niya sa asawa niya, bakit hindi natin patayuan ng bahay dito yan? Para pag naglalakad siya, ang gagawin natin, pagpapahingayin mo natin para makapagpatuloy kasi kinakailangan ng rest eh. So pumayag ang asawa po nila at hindi lang po niya binigyan ng bahay si Prophet Elisha. Pinakain niya, pinagsilbihan niya, lahat inalagaan po talaga. Then suddenly, sinanong po ni Prophet Elisha kung ano pangangailangan ng babaeng Shunammite. Ang sabi po ng servant niya, hindi kasi nanganak-anak yung aking amo. Kasi bare, sasabi sana bulol eh, baog. So sabi sa kanya, sabihin mo sa amo mo na magkakaroon siya ng anak. At nagkaroon po nga siya ng anak. But after po ng anak po yung babae at lumaki yung bata, namatay. Nalungkot. So first time po, kasi hindi mo siya nakikipag-usap yung babaeng Shunammite kay Prophet Elisha. First time siya lumapit kasi nga yung anak na namatay. Pag bata talaga, pag baby mo talaga, no, lahat gagawin mo. No? Magpapakabumbaba ka, talagang lahat gagawin mo. So lumapit po siya. Binigyan ba ako ng Diyos ng bata para lang magdusa ulit? Malungkot kasi namatay po siya. So in short po, pinag-pray po ni Prophet Elisha, gumaling at nabuhay po, na-revive yung bata. Ano po ang meaning po nito doon sa ating po pinag-uusapan? No? Ang sabi ko kanina, huwag nating saksakin sa likod yung ating pong pastor kasi mananagot tayo. Kasi reverse ang effect po niyan. No, ang sabi po doon, those people who bless the man of God, God will also bless him. Kaya nga nakakalungkot po kung meron tayo nakikitang hindi lang natin sinisira, kundi pa natin tinutulungan. Alam niyo sa Pilipinas po, yung church na dati pinanggalingan po namin. Actually, hindi naman po ako nanggaling na gano'n. Nagbisita lang po ako. I saw the pastors na nagme-message po, napakalalim ng kanyang damdamin sa atin. Napakalalim ng kanyang ano. Nung bumaba po siya ng stage, kasi may stage eh. Nung bumaba po siya ng stage, alam niyo po napansin ko, yung kanya pong pantalon, lumang-luma na yung kulay. At halos yung kanyang pantalon na bubutas na, siguro sa kakalaban ng asawa. Kasi full-timer. Sa kakalaban. Wala siguro pambili, kaya nilalaban ng nilalaban. And much worse, nakita ko yung sapatos po niya, halos patas na. So tumingin ako sa paligid. At tininan ko yung attendee, napakaganda ng damit. Yung church na yun, hindi nila binibless yung kanilang pastor. At hindi ako magtataka kung later on magkakaroon ng problema yung mga member. Why? Kasi yan ang laman ng Lord eh. Kahit anong sama, gagamitin ko na po yung word na sama para mas maganda po maintindihan ng bawat sa atin. Kahit anong sama po nung head pastor na iglesia, wala po tayong karapatan na istabin siya o sirain po siya. Because still, the authority of God is belong to Him. Oh, paano man nangyari yung kapatid? Sino nakakadada nito kay King Saul? Si King Saul po ang unang hari po ng Israel, ng bansang Israel, bago po si David. At si King Saul po, naubod ng sama, na iniwan ng presence ng ating Lord, at hinanting si David para patayin. How many times na nagkaroon po ng opportunity si David na patayin si King Saul? At lagi sinasabi ng kanyang mga tao, David, patayin na natin ito para ikaw maging hari. And let us remember po, hindi po yun ang catch mo dyan. No? Before po na nagkaroon po ng encounter si Saul at si David, pinapasay na po, inappoint na po, o inanoint na ni Prophet Samuel si David na bilang hari. Hindi sinabi dong, David, pagpatay ni King Saul, ikaw ng hari. Hindi po, buhay pa si Saul. Ang sabi po ng Diyos kay Prophet Samuel, italaga mo na yung hari ng Israel. So during that time, he is the king of Israel. Officially kami sa ating Panginoon. Pero hindi niya pinilit.
Hinintay niyang mawala si Saul bago dumating yung kanyang pagiging hari. Then here comes the situation. Nung inahunting na ni Saul si David at nagtatakbo sa wilderness si David, lagi po nalang inaabutan si Saul na natutulog. Ang sabi ng kanya, David, pagkakataon mo na. Patayin mo para hari ka na. But never na sinaktan po ni David si Saul. Imagine mo, yung pumapatay sa iyo, yung nagpahirap sa iyo, at yung lagi nagpe-persecute sa iyo, at ang dahilan kung bakit nabubuhay ka, paikot-ikot sa wilderness. May pagkakataon ka na patayin sana, hindi mo pinatay. Bakit? He believed that the authority of God is belong to Saul. And he will be responsible to God kung may gagawin siya masama kay Saul. So, ganun din dapat maging attitude po natin. Siningit ko lang po, para malaman po natin, never, hindi lang po yung ating pong pastors, even the leaders of this church, never touch them by means of word. Sapagkat later on po, the same principle yan, pagbabayaran po natin lahat po yan. At hintayin na lang po natin na bayaan mo ang Lord ang magtanggol sa kanila. Yun po nakakatakot po dyan. These people are right spiritual hive. They are all spiritual hypocrisy. Ano po yung sumunod po na message doon sa binasa po natin? Yung verses 59 to 60, this is a time of self-reasoning. Bakit ko po sinabi type of self-reasoning? Tama naman sa tradition po ng Jew na ilibing mo yung tatay mo. And even this time around, sa ating pong buhay, pagka po minamatayan tayo po mismo ang nagpapalibing sa ating pong pamilya. Kaya tama naman, valid naman. Lord, ilibing ko muna yung tatay ko kasi patay eh. Pero yung ating reasoning, yung self-reasoning, bagamat tama po yan, but doesn't mean it is justly decision. Yun ang gusto palabasin ng ating Panginoon dito. Correct reasoning does not qualify for a just decision. Bakit? Kasi sometimes yung ating pong reasoning, may sinasagasaan po yan. Meron siyang nalalabag na salita ng ating Panginoon, which is the highest na talaga dapat na naging decision po natin. It is the Word of God. Hindi po tama yung ating pong reasoning. We are all guilty of similar sins. Yung ginawa po ng second person, na sabi niya, bayaan mo na ilibing ko yung tatay ko bago ako sumunod sa iyo. Guilty po tayo ng similar sins na yan. Bakit po? That every time, sa bawat buhay po natin, anong decision po natin? Ayusin ko muna yung sarili ko bago ako maging committed sa iglesia. Kasi hindi pa ayos ang buhay ko eh. Kaya nga ini-encourage ng church para maayos ang buhay mo. Kaya nga pinapunta ka rito. Paano maayusin ang buhay mo? Without the presence of God. Pero katuyak, reasoning kasi. Self-reasoning. Kasi pagka may mga kapatid ako nakikita, pumabalik ang damdamin ko. Naaalala ko yung mga painful things na ginawa sa akin. So, laylo muna ako. Mag-withdraw. Yun ang pinakamadali eh. Mag-withdraw muna ako. That's self-reasoning. Kaya pag dumating kasi ibang tao, ang katuwiran sa iyo, ano ba, di ka ba nag-a-attend ngayon ng church? Kasi may kapatid ako, nasaktan ako. Kaya ang ginawa ko, nag-withdraw muna ako para hindi kami magkaroon ng conflict. Sasabihin sa'yo ng mundo, tama ang decision mo. Iwasan mo muna. Pero hindi natin alam, we are wasting our time. Because of what? Of self-reasoning po natin. Yun ang nagiging problema po natin. The excuses are endless and just like other. Yan po yan. The excuses are endless and just like other would be disciple. All we are doing is revealing our greed in time and lack of faith. Yung mga excuses po natin, ayaw lang natin ibigay yung ating pong oras. Lagi natin sinasabi, pagka-ayaw, maraming, yan. Pagka gusto po, yan, maraming paraan. Ang problema kasi natin because of our self-reasoning po natin. Hindi po tumatama po yun. And last, itong pangatlo po, is the time of convenient. Napakahirap po. The third person expressed his desire to follow Jesus. However, he wanted to follow Jesus at his own convenient time. Oops, marami pa akong trabaho. Hindi mo na ako ano dyan. Oops, marami akong commitment. Oops, marami kang reason. No? Convenient ang hinahanap. You are defining that working in the ministry of God, it is not a convenient for you. Diba?
Marami po nagsasabi, malaki si kukuhain ng time mo dyan eh. Kasi pag nag-involve ka sa ministry, mawawalan ka na ng ganito. Ay paano yung Facebook time mo? Paano yung pamamasyal mo? Shopping time mo? Paano yung leisure time mo? Paano yung mobile legend time mo? Paano yung paglalaro mo ng mga gadget? Maraming question po yan. Paano na yung time mo sa boyfriend mo? Sa girlfriend mo? Sa asawa mo? Diba? At maisip mo, aba, oo nga, no? Kasi nga, convenient. Pag dumating ka sa ministry, inconvenient ang tawag doon. Bakit? Kasi nga, supposed to be, ano yun eh, siesta time ko yun eh. Sa GCC pa man din, napakatakaw sa meeting niyan. Napakatakaw sa mga gawain niyan. Yan ang madalas na gawain. Paano na yung siesta time ko? Paano na yung pagtulog ko? Paano na yung ganito? Marami kang nire-reason. Bakit? Kasi nga, self-convenient. Self-service ang ginagawa po natin. Kaya sabi ng ating Panginoon, ng ating kapatid na si Paul, sabi niya, unless you deny yourself, yung mga kasalanan, no. Si Paul kasi may mga hilig din siya. Unless you deny yourself, then that's a time na talaga pong hindi magagawa yung pinapagawa na ating pong Lord. Ako po, to be honest, yung personal testimony ko po, the only thing that hindered me before, yung paglalaro ko ng basketball. Kasi po, aminin ko sa inyo, matakaw po ako sa basketball. No? Even, minsan siya si Ate Erin, nagkakaroon kami ng ano yan, kasi nga basketball kasi ang hilig ko. No? Pagka meron pong, even Friday, nung araw lumulusot po ako ng Friday. Kasi pag nakita ko, oops, hindi pala ako magmi-minister. Maglalaro muna ako doon. Then, darating na lang ako, medyo patapos na yung service. At pagtapos ng service, kasi nga, doon kami nakatira sa church, dahan-dahan po ako naglalakad. Kasi baka madinig sa sapatos ko. Sabihin, parating na yung sa leader na naglaro ng basketball. Ang masaklap, kada maglalakad naman, bigla lalabas si kapatid, Kuya, karating mo lang? Ay, opo, karating ko lang. Nahuhuli ka din. No? Kasi yung mga convenient time natin, na pagka nag-involve ka ng todo, mawawala lahat yan. Kukuhain ng Lord yan. Bakit kukuhain? Kasi nga papalitan ng Lord na magiging more productive po tayo. Ito yung ginagawa ng ating Panginoon. The most dangerous time of our life is when the time become danger for us. Yan ang pinaka-danger po natin. Pagka yung po oras natin naging danger na. Naging critical na. Alam niyo, ito po ay sakit na ng iglesia. Simula pa lang nung simula akong maglingkod sa ating pong Lord. Nakita ko na yan sa mga churches nung araw, sa mga nadaanan kong churches, and until this GCC, nakikita ko po yan. At lagi ako nagtatanong kung bakit po hindi ma-overcome yung ganito pong para naging tradition sa iglesia. Correct me if I'm wrong. No? Bakit pagka wedding sa isang iglesia, punong-puno at kompletong attendance? Hindi lang po dito sinasabi, kundi even sa mga churches na inattend natin. Bakit pagka mag-outdoor, papuntang Taif, papuntang Damam, bakit napakaaga natin gumising? No? Pero pagdating ng 9:30, which our time, dumarating ka 10 o'clock. Kasi po pagod ako eh. Pero bakit pagka outdoor activities, napakaaga mo at napakasigla mo? Yan po ang isang tanong na gusto ko sanang sagutin. No? Bakit pagka pinag-uusapan po natin ay estaraha, napaka-active po natin. Am I right or no? O maaaring mali lang observation ko. Alam mo, minsan nagkukwento ako sa sarili ko, natatawa ako sa sarili ko. Minsan dumating ako sa punto na, because yung seriousness ko ba, na gusto ko kasi this is the most important time of our life. Itong ganitong klase. Pero pagka pinag-uusapan na yung gawain, for example, a night of worship, hindi mo ma-expect na ganun ka-active and even hindi mo makita attendance po nila. Kaya minsan gusto kong palitan ang pangalan ng ano eh. Pwede mo palitan natin pangalan ko ng simbahan natin. Gawin kaya natin na GCC Wedding Banquet. Kasi pag may wedding wedding yan, ganda yung wedding. GCC Wedding Banquet.
Total, pinag-aaralan natin ba, hindi ko po maintindihan kung bakit po pagka yung special activities, napaka-active at kumpleto attendance, kumpleto po yan. Kahit nung araw pa nung inatin ko po yung church, ganun po yan eh. Yan ang pinaka-ano. Bakit pag pinag-usapan po natin, okay pala natin GCC Staraha. Pwede po ba GCC Staraha? Kasi word na Staraha, pang-akit po yan eh. I'm saying this not to condemn somebody or someone, but this is the reality. This is the reality that's happening now in the church. Not only in the GCC, but around the world. But every time na pinag-uusapan po nila, sama ako dyan. Pero every time na pag-uusapan po natin ng Friday service, fasting, prayer and fasting, hindi ko po makita yung full attendance. People are escaping for the most important time of their life. Prayer and fasting, napaka-powerful po yan. To change our attitude, ginagawa po ng iglesia po yan in order to combat our mortal ability na magkasala po. And yet, bibihira ka na makakita ng 50% attendance. No, it's so sad. Alam niyo kung ang ating pong Panginoon makikita lang po natin, no, from the beginning ng mga ganong klase po activities, it's so sad. Nakakalungkot po. No? Sana po ma-realize po natin na ang iglesia po is not a place for convenient. But it's a place of worship. Tinawag po tayo, we are spiritual people. We are not carnal, we are not physical people, but we are spiritual people. So people, na katulad natin, we should look for spiritual things. Pero nangyayari po, hindi ganyan. Reverse po nangyayari po. Yung pong extra income, lagi po namin sinasabi po ito, wala pong problema kung meron tayong extra income. Tama po yun. But wag nating ipagpalit yung the most important thing. Alam niyo, may mga kilala po kami dito. Hindi lang po dito, some other parts. Pag nakakuha po ng sideline, they're thinking that sideline is their life. It doesn't matter kung di ako atin ng Friday. It doesn't matter kung di ako atin ng prayer meeting o Bible study. As long as kumikita ko, I can have at least 2,500 sa Saudi Riyal in every month because of my extra income. 2,500. That's the amount of your God. 2,500. Is this how you rate yung ating pong Diyos? 2,500? At napakayabang mo pang sabihin. Kumikita ako 2,500 eh. Bakit? Kasi ganito eh. Friday kasi nilalagari ko yan. Simula umaga hanggang gabi, nagde-deliver ako. Nilalagari ko na nilalagari. Tuwan-tuwa kang pinagmamalaki mo. As if na ang presyo ng Diyos mo is 2,500. Nakakalungkot po yung ganitong bagay. Sana po hindi mangyari sa atin po yan. Alam niyo po ang oras po natin, katulad na sinasabi ko sa inyo, hindi po natin masasabi. Paglabas po natin dito, maaaring somebody from us, maaaring ako. Maaaring paglabas ko, pag-akit ko sa taas, nalaglag pala ako sa hagdanan. Bumagok ang ulo ko. Then kinuha na ako ng Lord. No, at least in my life, alam ko yung aking pong oras na gamit ko na quality time. But how about you? How about those people na nagnunood sa atin? Kung sasabihin sa iyo ng ating pong Panginoon sa oras na ito, kukuhain na kita. Ano sasabihin mo? Alam mo, maganda sa atin, hindi sinabi ng Lord kung kailan tayo kukunin eh. Why? Kasi kung alam natin ng Lord, kung alam natin bawat sa atin kung kailan tayo kukunin, siguro in a few moments bago kukuhain nyo palang magagahol eh. Mas maganda yung ganito po, na surprise sa bawat isa po sa atin. Jesus' command, napakadali po ng command ng ating Lord. Ang sabi po niya, forsake your own reasoning, your own excuses, ask for forgiveness, and definitely, you'll become a true followers of Christ. Itong tatlong pong ito, bubaksak po sila lahat. The greatest opportunity, the greatest career of every person that live on earth to become a servant of God. That's the greatest. Alam niyo, marami po ang natapos sa atin. May mga master degree, may mga doctorate,
o may mga college degree. But don't tell them that's your greatest career. The greatest career is to become the servant of God. Yun ang dapat nating naisin. Second na lang po yung mga tinapos po natin. Because that's only a part of blessings of God. Kaya dapat po nating tandaan po yung mga bagay na yun. Meron po ako yung slide dito. Time is free, but it's priceless. Totoo nga naman. No? Binigay sa atin yung oras, but it is priceless. You can own it, but you can use it. This is what God wants us to us. Gamitin mo yung oras na ipinagkaloob sa iyo in a quality time. Kaya nga sabi natin sinasabi, sabi ng isang pastor, the quality of life that you live in earth, yung quality of this earth, is the same quality of life that you live on heaven. Kaya dapat po, sabihin po natin, gamitin po natin yung oras po natin sa tamang kaparaanan. Huwag po natin gamitin, nasasayang po yung oras po natin sa umagitan lamang ng mga bagay. Sapagkat remember, ang sabi po dyan, you cannot keep it, but you can spend it, and then later on, once you lost, which marami na na-loss na mga time sa atin, you can never get it back. Nasayang lang po yung oras po natin. No? How many years you've been here in the church? Tinimbang mo na ba, nag-evaluate ka na ba? Ano na ba yung mga achievement? Ano na ba yung mga contribution? Ano na ba yung mga part na nagawa ko sa church? Now, kung wala po kayong mai-record, it's not too late. This is a reminder to all of us. Magkaroon tayo ng self-evaluation. Nasa na ba ako sa harap ng ating Panginoon? Am I still the problem contributor? I am the part of the solutions. May challenge po tayo ito. No? Jesus keep on calling us to forsake. People said life is too short. Tama po yun. Maiksi po. And much worse, we don't know when it will end. It might be after a year, after a month, yung buhay po natin, or maybe after a day. So life is too short. Ang question ngayon dyan is, what you will do now to the remaining of your time. Ang sabi po nila, ang buhay daw po ng tao, paunti na paunti. No? Ngayon po is 80 years. Maaari na sa critical stage na po yan. And sooner, because of what happening now in the world, maaari bumaba po ng 70. Maaari bumaba po ng 60. I am blessed. I am blessed sapagkat narating ko po yung ganung edad. And I'm still hoping that God extend my time para po magamit pa sa Kanya pong kingdom. Yun po laging panalangin. At supposed to be, dapat yan ang ating pong objective. Malaman po natin kung paano natin gagamitin yung remaining of our time. It's still not late, mga kapatid. Don't think about those lost time na hindi na po natin mababalik. It is already been gone. Wala na po yun. But you still have the strength. You still have the time. Yung pong isipin po ninyo. Question is, when will I start? When again I will begin yung pagkaliling ko sa ating Panginoon. Now, these questions, I'll leave it to you. It is your decision. It is not my decision. It is not Pastor Eric's decision, but it is your decision. And I hope that this message, matulungan po tayo in order to evaluate po natin. Maybe you still have more 50 years to live in this earth. Ang question is, saan mo gagamitin yung 50 years mo? Don't waste again another year of your life doing nothing in the Lord. Sapagkat habang dumarating po tayo sa time ng ating pong buhay, yung time na malapit po tayo naman, mas marami po tayo na waste kung di po natin nagagamit sa ating pong Panginoon yan. Again, these questions, I'll leave it to you. You can answer that in yourself, and later on, let us see what will happen. Let us pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa message mo sa oras na ito. Indeed, time really is coming from you. Ipinagkaloob mo, ipinagkatiwala mo sa bawat sa po sa amin. Talangin namin, Panginoon, ay ma-remember po namin yung time na kung saan ay nag-stop kami para po sa iyo. Those times that we wasted the Lord, alam namin napakadami po yon. But this time around, the Lord, salamat po sa wake-up call. Salamat po sa reminders, O God, that the rest of our life na nanggagaling naman din po sa Panginoon, magamit po sa ipong kaharian.
Lord, ang aming pandalangin sa oras na ito, Father God, that word, that encouragement, that reminder, and even that warning, ay hindi lang po pumasok sa aming tenga at tumabas sa kabilang tenga. Itanim mo sa bawat puso't isipan po namin. Let it be, Father God, a final warning for us in order, Panginoon, na kumilos po kami at hindi na kami, Panginoon, masayang yung oras po na yan, Lord God. Salamat po, Panginoon, at sa lahat, Father God, ng meron pong pagtalima. Ang aming pong dalangin sa Panginoon, ikaw pong kumilos at bigyan mo, Panginoon, ng mas malalim na commitment upang magamit po sa ipong iglesia. Especially dito po sa GCC, Father God. Salamat po sa lahat po na nakapakinig. Kayo pong humihi po ng kanilang pong puso at ma-realize nga po nila, Panginoon, ang kalagaan ng oras ng paggamit para po sa iyo, Lord. Salamat po. Ito pong dalangin namin. We bring back to you the glory, the praise, and adoration. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.